May mga baryo sa Pilipinas na nawawala sa mapa, hindi dahil sa kalumaan, kundi dahil sa kagustuhang makalimutan. Isa na rito ang Baryo Malinaw, isang lugar na nakatago sa pagitan ng dalawang bundok sa Visayas. Ayon sa matatanda, matatagpuan mo lamang ang malinaw kapag hindi mo ito hinahanap. At kung makikita mo man ito, tiyakin mong hindi ka doon aabutin ang dilim. Dahil sa lugar na ito, hindi pantay ang araw at gabi. Hindi pareho ang panalangin sa umaga at sa gabi. At higit sa lahat, hindi basta tao ang kumakatok kapag lumalalim na ang gabi. Sa malinaw, may panata. At ang panatang iyon ay binayaran ng dugo. Sabi nila, may 3 uri ng gabi sa malinaw. Ang una, ang gabi ng hangin. Preskong gabi, payapa, may katahimikan ng pamilya at pahinga. Dito, ligtas ang mga bata, ligtas ang buntis, ligtas ang panaginip. Ang ikalawa, ang gabi ng katahimikan, kung saan wala kang maririnig kundi ang sarili mong hininga. Wala ni kuliglig, wala ni aso. Tila ang mundo ay nagpipigil ng galaw. Ito na ang gabi na huwag mong bubuksan ang bintana kahit may sumigaw ng tulong. At ang ikatlo, ang pinakadelikado, ay ang gabi ng buwan ng dilim. Ito ang gabi na nilalakaran ng mga nilalang na walang buong katawan. Ang gabi ng tiktik, ang gabi ng mga halimaw na lumilipad ngunit hindi ibon. Ang gabi kung kailan ang buntis ay hindi ina kundi pagkain. Ang buwan ng dilim ay dumarating minsan sa bawat ilang taon. At tuwing ito'y naroroon, may isa sa baryo na nawawala. Minsan sanggol, minsan ina, minsan buong pamilya. Gabi iyon ng 10 araw ng buwan ng dilim. Sa gilid ng palayan, may isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Dito nakatira ang mag-asawang Ben at Rosa. Matagal na sila naghihintay ng anak. At ngayong 7 buwan nang nagdadalang tao si Rosa, todo ingat ang mag-asawa. May asin sa bawat bintana. May bawang sa lahat ng sulok. May anting-anting na nakasabit sa itaas ng pintuan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi mawala ang kaba sa puso ni Rosa. Nakahiga siya, pero hindi mapakali. Ilang ulit siyang tumayo at lumingon sa bintana. Ben, Bulong niya. parang may naririnig ako sa bubong. Hindi sumagot si Ben. Bagkus, inilagay niya ang huling lata ng asin sa ilalim ng kama. Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Sinilip ang labas. Tahimik. Wala naman. Hangin lang siguro. Ngunit hindi ito hangin. Sa labas, sa ibabaw ng kanilang bubong, may mga aninong dumarapo. Dahan-dahan, walang tunog na hakbang, kundi lagitik, kaluskos, parang mga kuko sa kahoy. At mula sa kawalan, isang tunog ang bumalot sa buong paligid. Lumamig ang buong bahay. Maging ang ilaw ng gasera ay biglang nanghina. Tila nilamig din. Biglang may kumakalskos sa kisame. Ben, may tao sa bubong. Sigaw ni Rosa. Tumakbo si Ben papunta sa pintuan. Isinandal niya ang katawan. Pinakiramdaman. Sa labas, wala pa ring tunog. Pero nararamdaman niya ang presensya. Wala namang tao, sabi niya. Pero ang tinig niya ay parang pinipilit maging matatag. Nang biglang gumuho ang bubong.
Bumagsak ang kalahating katawan ng isang nilalang. Babae ang anyo. Mahaba ang buhok. Ang balat nito ay kulay abo. Parang nababad sa usok. May pakpak itong madilim. Parang balat ng paniki. Sa bibig nito, may dila na humahaba't humahaba. Dumidila sa hangin na tila sumusubok kumilatis ng amoy. Tumili si Rosa. Si Ben, mabilis na sumugod gamit ang panggatong. Ngunit isang hagod lang ng matutulis na kuko ng nilalang. Tumilapon si Ben sa pader. Nabali ang leeg. Bumagsak siyang parang manika. Lumingon ang nilalang kay Rosa. "Ang anak mo," sabi niya. Ang tinig ay sabay na boses ng babae at hayop. "Akin siya." Pero bago siya makalapit, si Rosa ay may hinugot mula sa dibdib. Isang kalahating buwan na bakal, kulay itim. May ukit na matandang sulat. Isinandal niya ito sa tiyan niya at nagsimulang bumigkas. Umingit ang nilalang. Tila sinusunog ng mga salitang iyon. Nagliyab ang balat nito. Nag-umpisang mabulok habang buhay. "Wala kang karapatan," sigaw nito. Hindi ikaw ang magdidikta ng kapalaran ng anak ko. Sabi ni Rosa. May luhang tumutulo habang yakap ang sariling sinapupunan. Sa huling sigaw ng nilalang, lumipad ito palabas ng bahay. Nag-iiwan ng maitim na usok at bahid ng dugo. Pumutok ang gasera. Nagdilim ang paligid. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Walang ibon, walang huni. Parang pati kalikasan ay huminto. Ang bahay nila Rosa at Ben ay tila hindi nagalaw. Walang bakas ng kaguluhan. Wala ring dugo. Wala ang bangkay. Wala ang mag-asawa. Ngunit sa gitna ng sala, may isang sanggol. Tulob, buhay, malinis. Sa kamay nito, mahigpit ang hawak sa bakal ng kalahating buwan. Walang umiiyak, walang saksi, walang makapagsalita. At mula sa araw na iyon, sa bawat pagdaan ng gabi sa malinaw, isang bagong takot ang sumibol. Hindi lang sa halimaw na bumalik, kundi sa bata na naiwan. 19 na taon ang lumipas simula noong gabing may nilamon at may naiwan. Ang baryo Malinaw ay tila hindi nagbago. Parehong katahimikan, parehong hangin, parehong langit na tila laging may pinipigil na bagyo. Ngunit kung titingnang mabuti, may ilang bagay na nawala ng hindi napapansin. Wala nang kuliglig tuwing gabi. Ang mga aso sa kalsada ay hindi na tahol ng tahol, kundi nakatingin lang sa isang direksyon, palaging sa silangan. At ang mga manok, bigla na lang hindi nagtitilaok tuwing madaling araw. Walang nagtatanong. Dahil sa malinaw, may mga tanong na hindi dapat itanong. Sa tabi ng sapa, sa likod ng bahay ni Lolo Sepa, nakaupo si Ramon. Matangkad na siya ngayon, payat, ngunit matikas. Ang balat ay maitim. Sunog ng araw at ang mga mata niya ay malalim. Parang laging may iniisip o may kinakausap na hindi mo nakikita. Sa kanyang kaliwang pulso, nakapulupot pa rin ang pisi na gawa sa buhok ng kalabaw at pinatuyong buto ng uwak. Ang kanyang palat, palaging pawisan kapag tumidilim ang paligid. Ngunit sa araw na ito, kakaibang hangin. Mas malamig, mas matahimik. At sa kanyang dibdib,
May biglang kirot na hindi maipaliwanag. Parang hinila ang laman loob niya. Sabay pinakawalan muli. Habang siya'y tahimik na nagmumuni, dumaan si Mang Lando, ang pinakamatandang mag-uuma sa baryo. Tinignan siya, ngunit hindi nagsalita. Tumango lang. Sabay iling at tuloy-tuloy sa pagbubuhat ng ani. Ang ibang mga bata umiiwas. Ang ibang matatanda nagpapako ng bagong bawang sa bintana kahit maliwanag pa. Alam ng lahat, ngayong gabi, 19 na taon na si Ramon. At sa paniniwala ng ilan, may mga panata raw na hindi basta natatapos. Bago magtakip silim, 3 manok ang natagpo ang patay sa likod ng bahay ni Aling Lorna. Wala na silang dugo. Tuyong-tuyo ang leeg, para bang sinipsip ng malalaking straw. Walang yapa, walang kalmot, pero may nag-iisang bakas ng paa sa lupa. Hindi paa ng tao, hindi rin paa ng hayop. Ito'y may 3 daliri lang, at ang pinakagitna ay may butas. Nang bumalik si Ramon sa bahay, nadatnan niya si Lolo Sepa sa harap ng altar. Bawat gabing ganon, laging may dasal ang matanda. Binubuksan niya ang lumang aklat. Binubudburan ng asin ang paligid at sinisindan ang 3 kandila. Puti, itim at pula. Ramon, tawag ng matanda. Bagamat hindi nakatingin. Alam mo bang darating siya ngayong gabi? Hindi sumagot si Ramon agad. Umupo siya sa harap ng altar. Hindi ko alam, Lolo. Pero nararamdaman ko. Ang katawan mo ay hindi basta laman. May kaluluwa dyan na hindi sayo. Tumingin si Ramon sa kanyang mga kamay. Nanginginig ito ng bahagya. Kahit walang ginaw, parang may sumusubok pumasok. Wika niya. Minsan, parang may narinig akong tinig. Ano ang sinasabi? Tanong ni Lolo Sepa. Umiling si Ramon. Walang malinaw, pero parang batang babae ang boses. Nang gabing iyon, sa pagtulog ni Ramon, may dumalaw sa kanyang panaginip. Isang kagubatang tuyot. Walang dahon ang mga puno at ang lupa ay parang balat ng tuyong bangkay. Sa gitna ng gubat, may nakatayo. Isang batang babae, nakaputi, pero walang mukha. Lumapit ito kay Ramon. Wala itong bibig. Ngunit narinig niya ang boses nito sa kanyang isip. Kuya, hindi pa ako buo. Balik ka sa sinapupunan. Nagising si Ramon ng pawisan. Sa kanyang dibdib, may pakas na pulang marka. Isang bilog na may kalahating buwan sa gitna. Hindi ito sugat. Parang isinulat gamit ang mainit na bakal. Lumabas si Ramon sa bahay. Mag-aalas 12 ng gabi. Tahimik ang paligid. Wala ning isang tao sa kalsada. Ang mga pinto ay nakapinin. Wala ring alitaptap maliban sa isa. Isang bughaw na alitaptap ang dumaan sa harap niya. Mabagal ang lipad. Sinundan ito ni Ramon palabas ng baryo, papunta sa gulod. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng talaiban, nakita niya ang alitaptap na tila huminto sa ere. At sa likod nito, may aninong nakatayo. Hindi niya makita ang mukha, pero alam niyang babae ito. Mahaba ang buhok, nakaputi, at sa likod nito, may pakpak.
Lumapit si Ramon. Pero bago siya makalapit, nawala ang lahat. Ang anino, ang alitaptap, ang liwanag. Pagbalik niya sa bahay, hindi na siya nakatulog. Humiga siya, ngunit ang kanyang katawan ay tila may sariling hininga. Ang kanyang mga daliri, kusa ng gumagalaw, at sa kanyang isip may bumulong. Kambal kita, hindi pa ako tapos sa'yo. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, may sumigaw sa kabilang baryo. Tulong! May nasa bubang! Narinig ito ni Ramon. Napatayo siya, at sa kanyang dibdib muling nagliyab ang marka. Sa kanyang kamay, hinawakan niya ang anting-anting. Mainit ito, para may sariling pulso. Tumakbo siya palabas. Sa kabilang baryo, sa itaas ng isang bahay, may buntis na umiyak sa loob. Ang bubong ay ginagalaw. May kaluskus, may lagitik, may pagaspas ng hangin. At sa itaas ng bubong ay ang tiktik, kalahating katawan, pakpak ng paniki, mahabang buhok, pula ang mata. Ngunit hindi ito kagaya ng nilalang na nakita ni Rosa. Ito ngayon ay may mukha ni Ramon. Sa baryo malinaw, ang hating gabi ay hindi gitna ng gabi. Ito ang pinakatuktok ng katahimikan. Isang oras kung kailan pati hininga ng kalikasan ay humihinto. Sa panahong ito, hindi ka basta-basta pwedeng magdasal. Hindi lahat ng panalangin ay umaabot sa langit. Ngayong hating gabi, may nilalang na bumalik. At may kabataang nagising na may marka sa dibdib. Parang isinulat ng kamay ng halimaw. Mabilis na bumalik si Ramon sa bahay ni Lolo Sepa. Pagdating niya, nakita niyang gising na ang matanda. Nakaupo ito sa harap ng altar. Nakatalikod sa kanya. Nakadungaw sa dilim. Walang sinabi si Ramon, pero narinig siya ng matanda. May nakita ka na ano? Tumango si Ramon, kahit alam niyang hindi ito makikita. May sigaw sa kabilang baryo. May buntis. May nilalang sa bubong. Sagot niya. Tahimik si Lolo Sepa. Hindi lang basta bumalik ang tiktik. Bulong ng matanda. Bumalik siya para tapusin ang simula. Hindi ka na lang basta target, Ramon. Ikaw ang panghuli. Sabihin mo na sa akin lahat, Lolo. Sabi ni Ramon. Marahang naupo sa tabi niya. Hinugot ni Lolo Sepa mula sa ilalim ng altar ang isang bagay. Isang lumang aklat na nakapulupot sa sinulid na pula. Nang tanggalin ang tali, agad na bumuka ang mga pahina. Hindi papel ang laman nito, kundi balat ng hayop. At ang sulat ay hindi tinta, kundi pinatuyong dugo. Ang aklat na ito, ang tala ng ating kasunduan sa dilim. Paliwanag ng matanda. Sa panahong wala pa ang mga Kastila, ang malinaw ay isang dambana ng mga panata. Hindi dito pinapanganak ang mga nilalang, pero dito sila dumadaan. Dumadaan? Tanong ni Ramon. May pinto sa kagubatan, lihim sa mga mata ng tao. Ngunit binabantayan ng mga bantay ng dugo, gaya ng iyong ina. Tumingin si Ramon sa matanda. Litong-lito. Ang aking ina? Bantay siya? Hindi lang bantay, sagot ni Lolo Sepa. Siya ang huling tagapagdala ng panata.
Tuwing buwan ng dilim, kailangan mag-alay ng sanggol, hindi para sa halimaw, kundi para sa pintuan. Kapag walang alay, magbubukas ito. At kung magbukas ito, may tatawid. At hindi ito basta hayop. Ang tiktik? Isa lang siya sa mga bantay ng kabilang mundo. Isa sa mga nilalang na humihigop ng buhay. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa batas. Pero tinanggihan niyan ng iyong ina. Dagdag na Sepa. Si Rosa ang unang babaeng bumasag sa panata. At sa ginawa niyang iyon, isinumpa ang kanyang sinapupunan. Ramon, bulong ni Lolo Sepa. Hindi lang ikaw ang isinilang noon. Alam ko. Sagot ni Ramon. Sinabi mo, Lolo, may kambal ako. Hindi lang basta kambal. Giit ng matanda. Ang iyong ina, nilabanan ang panata habang kayo ay nasa kanyang sinapupunan. Nagdasal siya ng mga salitang bawal. Nag-alay ng sarili niyang dugo. Binasag niya ang kasunduan habang kayo'y hindi pa isinisilang. At ang resulta? Isa sa inyo ang lumabas na tao. At ang isa ay lumabas sa kabilang pintuan. Nanigas si Ramon. Hindi siya namatay. Hindi. Ang kaluluwa niya ay hindi tuluyang bumitaw. Dumikit ito sa unang halimaw na lumusot mula sa bitak ng pintuan. Naging isa sila. Nilalang at kaluluwa, hayop at kakambal. Ngayon, gusto niyang bumalik, sabi ni Lolo Sepa. Hindi lang para pumatay, kundi para buuin ang sarili niya sa pamamagitan mo. Nararamdaman ko siya, Lolo. Bulong ni Ramon. Parang kalahati ng isip ko ay hindi sa akin. Dahil totoo, kalahati ng kaluluwa mo ay kanya. Paano ko siya mapipigilan? Tanong ni Ramon. Paano ko siya mapapatay kung ako rin ang mawawala? Pumunta sila ni Lolo Sepa sa paanan ng bundok, kung saan may maliit na kuweba na tila walang silbi. Sa labas, ordinaryo itong bato. Ngunit sa loob, ramdam ni Ramon ang bigat ng paligid. Ang hangin ay hindi malamig, kundi parang galing sa loob ng hukay. Sa gitna ng kuweba, may isang batong hugis sinapupunan. May ukit na lumang simbolo. Kalahating buwan na nakapaloob sa bilog. Dito bumukas ang pinto noon, sabi ni Lolo Sepa. At ngayong gabi, muli itong bubukas. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang tatawid, ikaw din. Tumingin si Ramon sa anting-anting. Sa kanyang palad, nanginginig ito. Parang buhay. Pagbalik nila sa kubo, tahimik na naupo si Ramon. Ang aklat ng dugo ay nasa harapan niya. Ang anting-anting ay mainit sa kanyang kamay at sa kanyang dibdib. Bumabalik na naman ang tinig. Kuya, ikaw ang muling piraso ko. Bumalik ka na. Tumayo si Ramon. Tumingin sa altar. Huminga ng malalim. Hindi ako pupunta sa'yo. Sabi niya. Ikaw ang lalapit sa akin. Mula sa bubong ng simbahan, may narinig na kaluskos. Mula sa lupa, may bumukas ng bitak. At mula sa langit,
Bumagsak ang ulan. Pero hindi tubig. Abo. Nagsimulang umusok ang lupa ng malinaw. Isa-isa, naglalabasan ang mga alitaptap na bughaw ang kulay. Lumulutang, paikot sa mga bahay, sa mga bukirin. At sa gitna ng lahat ng ito, si Ramon ay naglalakad sa gitna ng kalsada. Walang takot, walang alinlangan. Ang kanyang marka sa dibdib ay nag-aapoy. Ang kanyang mga mata, tila may liwanag na hindi sa kanya. Ngunit ang kanyang hininga ay sa kanya pa rin. At ang kanyang galit ay buo. 2:00 ng madaling araw. Ang baryo ay tila natutulog. Ngunit hindi mapayapa. Ang mga pinto ay nakapinid. Ang mga kandilay patay. Sa kalangitan, ang buwan ay nakatago sa likod ng maitim na ulap. Walang kahit anong bituin. Parang pinili ng langit na huwag tumingin. Si Ramon ay naglalakad sa gitna ng kalsada. Tangan ang anting-anting ng kanyang ina. Sa dibdib niya, pulso ng apoy. Sa isip niya, boses ng isang batang babae. Malapit na ako, kuya. Sa bahay ni Aling Daria, isang buntis na babae ang ginising ng kakaibang ingay. Hindi huni ng kuliglig, hindi taol ng aso, kundi malalim na kaluskos sa itaas ng bubong. Sa unang akala niya, hangin lang. Pero nang marinig niyang may parang lumalakad, mabigat, dahan-dahan, parang hinahagod ang bubong ng matatilim na kuko. Nagising ang dating takot na narinig niya sa mga kwento ng matatanda. Tinabunan niya ng unan ang tiyan niya. Humihingal. Nagsimulang umiyak ang isa niyang anak sa kabilang kwarto. At pagkatapos ay narinig niya ito. Lumamig ang hangin. Umusok ang ilaw ng gasera. At ang kutsun sa ilalim ng kanyang likod ay tila nilalamig. Tumigil si Ramon sa harap ng bahay ni Aling Daria. Wala siyang dalang sandata. Hindi niya alam kung anong lalaban sa nilalang. Anting-anting, panalangin, o ang sariling lakas. Ang tanging hawak niya ay ang bakal na kalahating buwan na ngayon ay sobrang init na. Para bang buhay. Tumunog ulit ang bubong. Pagtingala niya, nakita niya ito. Ang tik-tik. Kalahating katawan, mahaba ang buhok, itim ang balat, ang dilay parang lubid na may kutsilyo sa dulo. Ngunit sa kanyang mukha, nandoon ang mga mata ni Ramon. Tumalon si Ramon. Inakyat ang bubong na parang hinahatak ng apoy. Nagkita ang kanilang mga mata. "Anong tawag ko sa iyo?" Tanong ng nilalang. Ang boses ay nagkahalo ng babae at batang lalaki. "Kambal, kapatid, katawan." "Hindi kita kilala," sagot ni Ramon. "Pero ako, kilalang kilala kita," bulong nito. "Lahat ng kinakatakutan mo, lahat ng panaginip mo, ako ang gumising noon." Sumugod si Ramon. Isinaksak niya ang anting-anting sa dibdib ng nilalang. Pero tumalsik siya, parang tinamaan ng sarili niyang lakas. "Hindi mo ko pwedeng saktan," sabi ng tiktik. "Dahil kalahati ng anting-anting na yan ay sa akin." Nahulog si Ramon mula sa bubong. Bumagsak ito sa lupa. Ngunit hindi sakit ang naramdaman niya, kundi lamig. At sa loob ng kanyang isipan, tila may pumasok na panaginip.
kahit gising siya. Nasa sinapupunan siya. Madilim, mainit, nakabaluktot, at naririnig niya ang tibok ng dalawang puso. Isa sa kanya, isa sa kanyang kapatid. At may tinig na bumubulong sa kanya. Pumili ka, buhayin mo ako o isa mo ang pinto. Napadilat si Ramon. Dumugo ang ilong niya, nanginginig ang katawan. Ngunit tumayo siya. Sa itaas ng bubong, ang tiktik ay tila nagbubuntis. Ang tiyan nito ay lumalaki. Hindi ito laman ng pagkain, kundi laman ng nilalang. Lalabas na ako, kuya. Sigaw ng boses sa kanyang isipan. Ngayon o kailanman. Bigla, naramdaman ni Ramon ang malamig na hangin sa kanyang batok at may dumaan sa kanyang harap. Isang aninong babae, nakaputi, walang paa. Ang espiritu ng kanyang ina na si Rosa. Hindi siya nagsalita, ngunit lumapit siya sa anak at itinutok ang kanyang daliri sa anting-anting. Sa isang iglap, nagpula ang bakal, umingit. At sa isipan ni Ramon, narinig niya ang huling panalangin ng kanyang ina. Isa mo ang pinto. Hindi mo kailangan mabuhay ng buo. Kailangan mo lang mabuhay bilang sarili mo. Tumalon si Ramon muli. Ngayon, hawak ang anting-anting na pulang-pula. Nagbabaga. Kung kailangan ko mawala ang kalahati ng sarili ko, mas pipiliin ko ako, ang buo sa pagkatao ko, kaysa maging buo sa kaluluwa ng iba. Sinakasak niya ang tiktik sa liig. Sumigaw ito. Hindi lang isa, kundi dalawang boses, isang halimaw at isang batang babae. Nagliyab ang buong katawan ng nilalang. Ang pakpak nito ay nawasak. Ang mukha nito ay nahati. At sa gitna ng apoy, nakita ni Ramon ang sarili niya. Bata, masaya, walang marka. Ngumiti ito at naglaho. Umaga na. Nagising ang buong baryo. Sa bubong ng bahay ni Aling Daria, may usok. Wala ng katawan, walang dugo, walang bangkay. Sa tabi ng bahay, nakaupo si Ramon. Hawak ang anting-anting. Sa dibdib niya, wala na ang marka. Ngunit sa kanyang mata, may natirang ningning. Nang gabing iyon, nanaginip si Ramon. Sa panaginip niya, may isang batang babae sa tabi ng ilog. Salamat, kuya. Sabi nito. Malaya na ako. Ngunit bago pa ito tuluyang nawala, may iniwan itong tanong. Ngayon, nawala na ako. Buo ka pa ba? Nagising si Ramon na may luha sa mata. At sa di kalayuan sa gubat, may pintuang unti-unting nagsasara. Ngunit hindi tuluyang sumara. Kinabukasan, tila walang nangyari sa baryo Malinaw. Walang usok, walang sigaw, walang anino sa bubong. Pero ang mga tao'y hindi naglabas ng manok. Ang mga alingaw-ngaw ng gabi ay nanatili sa pagitan ng mga ngiti ng tao. Tahimik ang baryo, ngunit hindi ito kapayapaan. Ito'y katahimikan ng takot. At sa gitna ng baryong ito, nakatayo si Ramon. Hawak ang anting-anting, suot pa rin ang damit may bahid ng abo. Tahimik lang siyang nakatingin sa paligid, sa mga mata ng mga taong buong buhay niyang iniiwasan siya. Ngayon, hindi na sila umiwas.
Tinitignan na nila siya ng diretsyo. Hindi bilang bata, hindi bilang banta, kundi bilang isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa silong ng munting barangay hall, pinulong ng kapitan ang matatandang lalaki ng baryo. Hindi na ito normal, ani Kapitan Abdon. 3 buntis na ang nawawala sa loob ng 2 linggo. At kagabi, nakita ni Aling Daria si Ramon sa bubong. Nagtinginan ang mga matatanda. Iba't ibang titig. Ilan may duda, ilan takot, ilan galit. Hindi ba't siya ang anak ng nawalang babae noon? Baka siya ang halimaw. O baka siya na ang pintuan. Tahimik si Mang Ramil, ang pinakamatandang lalaki sa grupo. Bigla siyang nagsalita. Paos, mabagal. Kung may dugo ang panata, may kabayaran ang paglaban dito. At ang kabayarang yan ay hindi pwedeng iwasan. Pag-uwi ni Ramon, nadatnan niyang wala na si Lolo Sepa. Ang kubo ay sarado. Walang kandila. Ang mga anting-anting sa kisame ay naglilimahid. Tuyot. Wala ang matanda. Wala kahit anong palatandaan kung saan ito nagpunta. Ngunit sa gitna ng altar, may iisang papel na naiwan. Sulat kamay. Ramon, anak ng panata, ang huling apoy ay wala sa dilim. Nasa loob ito ng tahanan ng tao. Hanapin mo ang tunay na kalaban. Sa tabi ng papel, may iisang piraso ng buhok na puti. Punit, parang hinablot. At sa ilalim ng altar, may isang maliit na kahoy na kahon. Binuksan ito ni Ramon. Sa loob, isang piraso ng anting-anting na nabasag sa 2 at isang palanguting isinusuot sa pare. Ang istola. Isang hinala ang unti-unting pumait sa kanyang isip. Kinagabihan, sa ilalim ng katahimikan ng simbahan, pumasok si Ramon. Walang misa, walang pare. Ngunit may ilaw sa likod ng altar. Humakbang siya. Mabagal. Tahimik. Hawak ang anting-anting. At sa likod ng dambana, sa silid ng kumpisalan, nakita niya ang isang lalaking nakaitim. Ang pare. Ngunit wala itong suot na krus. Wala ring banal na aura. Sa likod nito, may pader na punong-puno ng mga anting-anting, buhok at kuko. Bawat isa may pangalan. Bawat pangalan ay pangalan ng mga nawalang buntis sa baryo. Alam ko na, bulong ni Ramon. Kayo ang takapagbukas ng pinto. Ngumiti ang pare. Dahan-dahang lumingon. Ang panata ay hindi panalangin. Isa itong kasunduan. At matagal na nagbayad ang baryong ito para sa katahimikan. Ang iyong ina ay hindi tumupad sa panata. At ako ang bunga ng hindi pagtupad sa panatang iyon. Sagot ni Ramon. Oo. At ikaw ang bunga ng pagkasira. Sumugod si Ramon. Hawak ang kalahating buwan. Isinaksak niya ito sa mesa ng pare. Sungabog ang kandila. Nagliyab ang paligid. Ang mga anting-anting sa dingding ay nagsimulang kumalog. Ngunit biglang mula sa kadiliman sa likod ng simbahan, may mga nilalang na lumitaw. Hindi tiktik, hindi rin sigbin. Mga tao. Pero kulubot ang balat. Pulang mata. Kumakain ng lupa.
Mga dating taga-baryo na hindi na tao. Ito na ang pintuan, sabi ng pare. At ikaw ang susi. Nakaturo ito kay Ramon. Bumalik sa alaala ni Ramon ang kanyang ina. Ang halakhak, ang panalangin, ang huling sigaw. At sa gitna ng sigalot, bigla siyang napaluhod. Hindi ako ang susi. Bulong niya. Ako ang basag na kandado eh. Tumayo si Ramon. Inilagay ang anting-anting sa kanyang dibdib. Pinikit ang mata. Sa dugo ng ina kong lumaban, sa apoy ng panatang binaligtad, sa katawan hinati ng paniniwala. Ngayon, sa aking laman, isinasara ko ang pintuan. Pumutok ang lupa. Sa simbahan, may haligi ng apoy na sumiklab. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang. Nagsisigaw ang pare. Nasusunog ang mga palad. Ang mga kandila ay naging abo. At sa gitna ng lahat, si Ramon, nakatayo, nilalamon ng liwanag, ngunit hindi natutupok. Kinabukasan, wala na ang simbahan. Wala na rin ang pare. Ang mga bagay sa baryo ay tila nabawasan. Ang iba ay nakasara. Ang iba ay abandonado. Si Ramon ay hindi na nakita mula noon. Ngunit tuwing sasapit ang hating gabi ng buwan ng dilim, sa gitna ng baryo, may nakikitang usok na umiikot. At sa hangin, maririnig ang dalawang boses. Isa ng ina, isa ng anak. Isinara na ang pintuan, pero hindi pa tapos ang paniningil. Lumipas ang ilang araw mula nang mawala ang simbahan. Walang nagsalita, walang nagtanong. Ang baryo ay mistulang tumahimik, pero hindi naging mapayapa. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang tubig sa ilog ay nagsimulang umitim. At ang mga kalabaw isa-isang tumigil sa pagkain. May nararamdaman ang lupa. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Ramon. Mag-isang naglalakad paakyat ng gubat ng Kalinawan. Isang lugar na bawal pasukin ayon sa matatanda. Ngunit ngayon, siya mismo ang humakbang doon. Dahil sa panaginip kagabi, may tinig nagsabi, naghihintay ang kalansay. Sa gubat, walang ibon, wala ni isang hayop. Ang lupa ay parang basang papel, malambot, matulas, madugo ang amoy. Sa ilalim ng mga punong tuyo, may mga ukit sa puno, mga hugis na bilog, tinik, buntot at bunganga. Ito ang pugad ng sigbin, bulong ni Ramon sa sarili. Ang sigbin, hindi lang aswang, kundi taga-kolekta ng kabayaran. Ang nilalang na umaamoy ng kasinungalingan. Ang katawan nito ay parang malaking aso. Nakatalikod ang ulo at may pulang mata. Ayon sa alamat, ang sinungaling ay hindi pinapatay ng sigbin. Kinakain ito habang buhay. Sa gitna ng gubat, may maliit na butas sa lupa. Parang hukay. Pumasok si Ramon. Hawak ang anting-anting. Sa loob, madilim, amoy amag at asupre. At doon niya nakita ang kalansay. Nakaupo, yakap ang sarili. May ukit sa noo. Siya to, bulong ni Ramon. Ang katawan ng kanyang ina,
ng babaeng inakala ng lahat ay nawala. Sa tabi nito, may isang bag na balat, niluma ng panahon. Binuksan ni Ramon at sa loob may pangalang nakaukit sa bakal. Agua de Panata. Isang boteng may pulang likido. Amoy ito ng bulaklak at dugo. Sa sandaling iyon, gumalaw ang lupa. Mula sa dilim ng kuweba, may kumalabog, may humihingal, at unti-unting lumabas ang nilalang. Nakayuko, nanginginig, parang mabigat ang katawan. Ang sigbin. Wala itong mata. Ang ulo nito ay pabaliktad. At ang hininga nito ay amoy bulok na bituka. May kasinungalingang natira sa hangin. Bulong nito. Hindi kumilos si Ramon. Hindi rin siya umatras. Narito ako, hindi para magsinungaling. Wika niya, hawak ang bote. Narito ako, para malaman ang totoo. Ngumisi ang sigbin. Naglakad ito paikot sa kanya. Ang totoo'y hindi palaging totoo. Minsan, nilikha ito para protektahan ang kasinungalingan. Tumigil ang sigbin. Umupo sa tabi ng kalansay ni Rosa. Gusto mong malaman kung bakit ka buhay? Tanong nito. Ang ina mo ay lumabag sa Panata. Oo, pero hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot. Takot saan? Tanong ni Ramon. Sa iyo. Tahimik ang paligid, walang hangin. Dahil nang ikaw ay nasa sinapupunan pa lang, naramdaman na niya na ang kalahati mo ay gutom. Ang kambal mo, Ramon, ay hindi isinilang sa mundo ng tao. Pero hindi rin si Halimaw. Siya ay kalahati mong tinanggal. Buhay pa ba siya? Tanong ni Ramon. Hindi ko alam, sagot ng sigbin. Pero ang tanong, ikaw ba ay buo kahit wala siya? Tumayo si Ramon. Tumingin sa paligid. Tinignan ang bote ng Agua de Panata. Ano to? Yan ang iniwang panata ng iyong ina. Isang huling dasal. Hindi para iligtas ka, kundi para hulmahin ka. Tinignan ni Ramon ang kalansay ng ina. Patawad. Bulong niya. Binuksan niya ang bote. Isang patak lang ng likido ang tumulo sa kanyang dila. At sa sandaling iyon, sumiklab ang mundo. Nakita niya ang buong kasaysayan, ang pagkabuo ng pinto, ang mga inalay na sanggol, ang mga ina na tahimik na tinanggap ang kabayaran. Nakita niya si Rosa, umiiyak sa ilalim ng buwan, nakikipagkasundo sa isang nilalang, hindi para mailigtas si Ramon, kundi para ilayo sa mundo ang kambal. At nakita niya ang sarili niya, hindi sanggol, kundi isang bukas na pinto. Pagbalik ng kanyang ulirat, tumayo si Ramon. Ngunit hindi na siya ang dati. Ang anting-anting sa dibdib niya ay nakabaon na sa laman. Ang kanyang mga mata ay pula. At ang kanyang anino ay may pakpak. Ngunit hindi siya halimaw. Hindi rin siya tao. Isa na siyang bagong panata. Bumalik si Ramon sa baryo. Tahimik pa rin. Ngunit sa kanyang paglakad, ang lupa ay sumisibol ng bagong halaman. Ang tubig ay muling luminaw.
At sa gabi, ang mga alitaptap ay bumalik. Sa kanyang harapan, isang batang babae ang nakatayo. Parang kambal, parang alaala, parang anino. Handa ka na? Wika nito. Tumango si Ramon. At ikaw? Ngumiti ang bata. Hindi ako kailanman nawala. Nandito lang ako sa bawat desisyong di mo ginawa. Ang buwan ay hindi lumitaw. Ang mga bituin ay parang tumalikod. At ang hangin ay hindi umiikot, kundi lumulubog. Sa huling gabi ng buwan ng dilim, ang baryo malinaw ay naging tahimik na hukay. Lahat ng pinto ay nakasara. Lahat ng kandila ay patay. Walang aso, walang kuliglig, walang iyak ng sanggol. Ngunit sa gitna ng baryo, may naglalakad. Si Ramon, tagapagdala ng panata, tagapagmana ng kasinungalingan, anak ng ina at kambal ng dilim. Sa gitna ng baryo, sa dating kinatatayuan ng simbahan, ngayon ay may butas sa lupa. Malalim, itim at walang hanggan. Ito ang pintuan. Sa paligid nito, nakatayo ang mga matatanda ng baryo. Tahimik, walang emosyon, para mga tao-tauhan ng kasaysayan. Sa kanilang harapan, ang pari, hindi patay, kundi nabuhay muli, dala ang katawan ng kasalanan. Handa ka na bang isara ang hindi mo binuksan? Tanong nito. Hindi ko sinimulan ito. Sagot ni Ramon. Pero ikaw ang tatapos. Lumapit si Ramon sa bukana ng pintuan. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang dibdib, ang anting-anting ay tila huminto sa pulso. Lahat ng ito, para saan? Tanong niya sa sarili. At sa kanyang isipan, sumugod ang boses ng kambal. Para bumalik ka sa akin. Tumalon si Ramon sa bukas na pintuan. Walang tunog, walang bagsak. Parang pumasok sa tiyan ng mundo. Sa paligid niya, may mga mata sa dingding. May mga kamay sa kisame. Ang lupa ay hindi lupa, kundi balat. Ang hangin ay hindi hangin, kundi hininga ng libu-libong nilalang. Sa dulo may ilaw, ngunit kulay pula. At sa gitna nito, nakatayo ang kambal. Babaeng bata, puti ang suot, itim ang mata. At sa kanyang likod, pakpak ng tiktik. Anong gusto mo? Tanong ni Ramon. Gusto kong buuin tayo. Ikaw ang laman. Ako ang anino. Hindi na ako sanggol. Hindi ka na rin ganap. Hindi kita pipiliin. Hindi mo ko kailangang pumili. Sabi ng bata. Kapag pinatay mo ako, may mawawala sa'yo. Kapag hinayaang mabuhay ako, mawawala ang mundo. Hawak ni Ramon ang agwa de panata. Ang huling patak ng dasal ng kanyang ina. Ibubuhos niya ito sa anting-anting. Ngunit bago niya gawin, lumapit ang kambal. Gusto kong mabuhay, kuya. Sabi nito. Hindi bilang halimaw, kundi bilang ako. Tahimik si Ramon. At ikaw? Tanong ng bata. Gusto mo bang mabuhay bilang kalahati? Tumulo ang uling patak ng panata sa anting-anting. Nagliyab ito. At sa sandaling iyon, lumapit si Ramon sa kambal. Yumuko, hinawakan ito sa ulo, at binigkas ang huling panata. Hindi ka na babalik sa sinapupunan. Hindi ka na magiging anino.
Ngunit sa pag-alis mo, dala mo ang lahat ng aking takot at iiwan mo sa akin ang kapayapaan. Isinaksak ni Ramon ang nag-aapoy na anting-anting sa gitna ng lupa. Sumigaw ang kambal, hindi sa sakit, kundi sa pagbitaw. Ang lupa ay nagsimulang magsara. Ang mga mata sa dingding ay pumikit. Ang pakpak ay naging abo. At sa huling sandali, ang batang babae ay ngumiti. Salamat, kuya. At nawala. Pag-angat ni Ramon mula sa pintuan, umaga na. Ang araw ay sumikat sa baryo Malinaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 19 na taon, ang mga matatanda ay wala na. Ang mga bata ay nagsimulang lumabas ng bahay. Ang mga alitaptap ay nagsayaw sa hangin. At si Ramon, mag-isang nakatayo sa gitna ng lupang tuyot, ay tahimik lang. Ang kanyang mata ay wala ng pula. Ang kanyang katawan ay hindi na mabigat. Ngunit sa kanyang dibdib, ang marka ay naroon pa rin. Bilog na may kalahating buwan. Hindi ito sumpa. Hindi rin ito anting-anting. Ito ay paalala. Lumipas ang mga taon. Ang baryo Malinaw ay nanatiling wala sa mapa. Ngunit tuwing sasapit ang buwan ng dilim, wala nang natatakot. Wala nang buntis na nawawala. Wala nang nilalang sa bubong. Ngunit sa hating gabi, kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo sa ilalim ng lupa ang dalawang tinig. Isang tinig ng kapayapaan at isang tinig ng batang bumubulong. Minsan, kailangan mong mawala para tuluyang mabuo. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.